i-share ko kay Josie yung nangyari sa buhay ko. Dahil alam mo ba, Josie, yung panahon yun, ako'y payat. 50 Payat pala kayo. kilo lang ako. Payat pala kayo dati. Tapos, ako kaya yung kasakit ng cancer. Nanggaling ako sa St. Luke's. Yung amo ko Canadian na Pilipina. Naawa sa akin. Bakit ba ikaw ay janitress ko sa 4 na bangko? Ba't ba ikaw maitim ito? Maitim. Sabi ko, kasi po, ako po ay may problema. Sabi niya, anong problema mo? At kita'y tutulungan. Kasi lahat ng aking bangko, i-close ko na. Ikukuha kita ng 150,000 o 200,000 at huwag kang maingay at aking ano na lang. Bibili kita. Pero alam mo, Josie, malaki yan dati, ganyan yung kalaki. Yan. Akala nila, nagpaturok ako. Eh, hindi naman pwede. Saan ka kukuha ng pera? So, nangitim si gano'n, nagpayat ako. Kaya tapos, masama itim ako nun. Tapos ako, yung dito ko, hindi na mailunok. Tapos itong loob nito, parang may gumagalaw dito sa loob. Yung parang, cross my heart. I swear to God. Yung loob, parang may gumagalaw. So, sinarili ko, hindi ko sinabi sa kapatid ko, sa aking mga pamilya, lahat walang makaalam. Dahil, ang isip ko nun, kung ako'y mamamatay din lang, hindi okay na. Basta nakita nila ako patay na, ayos na yun. Hindi ko nasasabihin. Pero may gumagalaw talaga rito. Yung gumagalaw gano'n, oo, parehas. Dahil, yung St. Luke's at Don Mariano sa Cubao at St. Luke's, parehas ko yung pinagpa-check upan dahil ang utos ng amo ko, kunyari i-amo. Magpa-check up ka, ako babayad. Tawagan ko na. Pa-check up ka sa Don Mariano, ako babayad. Ako naman si Tanga, punta ng punta. I-check up. Piniipit yan. Tapos kuko na yung dugo. Kuko na yung dumi, yung buhok, yung laway, para masiguradong cancer nga. Cancer pala ako. Stage 3 pa above. So ako'y nag-isip lalo. Sabi ko, Lord, kung ako ba'y mamamatay ngayon, bahala ka na. Basta gusto kong kamatayan, yung maaluan, yung pagtulog, yung biglang pinigil mo yung hinga ko, huwag yung naglabasan yung nanatiyan, yung ano. So, hindi pa lumalabas yung ganon, wala pa. Basta masakit, may gumagalaw sa loob. Tapos hindi ako patulugin, hindi ako nakakatulog kaya maitim. Tapos payat, akala nila kung anong ginagamit ko, ba't ako maitim. So, dumating yung pagkakataon na sa Quezon City, ako ay bili ng bili. Tapos yung aming office, baligtad na rin yung bili ha, wala doon. So, bakit gano'n? Natitek ko ngayon pa lang ito na may resibo pala. So, wala akong resibo. Kaya ako'y ginanahan na magbenta ngayon at ako'y tumataas ang aking TV at ang aking production. Tinatrabaho ko, Josie. Kaya ako, bumalik ako sa breast cancer survivor na ako ngayon, breast cancer survivor, stage 3, papuntang 4. Nilakla ko yung 150,000 na binibili ko. Ang hindi ko lang nilaklak, sabon, mga boy. Toothpaste nga, tinitimpla ko yan, ipapadumi ko yan. Yung toothpaste, ang kutsara, sa mainit. Timpla ko yan. Pakuya-kuya, bula-bula. Sabi ko, bahala na kayo sa akin. Labas! Diba? Boom! Magabong ang kapsul nga, 10-10. Kahit anong kapsul yan, alam ko na yung lahat. 10. Sabi ko, sana mamatay na ako para makakuha ko ng bilyo-bilyo. Ay, hindi naman pala mamamatay ako at lalo ako mabubuhay. Dahil ang turo ng babae na ang manager ko na walang PB, walang resibo, pag namatay ka na, hindi mo ininom ang taklog, pero ikay makakakuha ng bilyo. Di sabi ko, lako ako, sana mamatay na ako para makakuha ng ano. Ay, lalo namang nabuhay nawala ang itim. Ako'y tumaba, ako ay ginanahang kumain, masarap matulog. Kaya naman, ang inyong palakpakan sa akin, ako'y nabuhay, cancer survivor, malimit ako magpatotoo, nakilala ko sila, nakapunta ko sila sa amin, at hindi kayo maniniwala. Kami ni Banji magkagalit o hindi, 5 taon na kami niya magkaibigan. Palakpakan naman ninyo. Sabi niyo, At ako galit dyan. Si Ino, nag-meeting sa aming barangay. Ako nakaganto, tinan mo. Naka-D4. Alam mo kung saan ako nakatingin? 32 tao doon. Ganito ako, tinan mo. Suplada. Sabi ni Sir Ino ko si Sir Boy.
huwag naman kayo, makinig naman mo kayo, ganda. Sabi ko, ay maganda to. Ganda eh. Ay, nung matapos, eto ang natikman nilang salita sa akin dahil matari ako. Excuse me, may ID ako niya, kukunin ko. Oh, may ID kayo? Totoo. Totoo. Wait lang. Kinuha ko yung ID. Totoo daw. Sabi ko, kung kayo nagpapakape, may kape yan eh. Kasi nung una, nakaganon ako. Hindi nagpakape para Sir Boyet. Abay, magpakape kayo. Kami din ngalay na makinig. Sabi niyo, Yung asang ko nga, namumutla na eh. Ano mo, hindi daw nila akalain na dun sa barangay nyo may katulad ko na suplada. Tapos, isinali ako. Hinila-hila ako. Mag-inquire. Sabi ko, ba't ako magre-register ako may ID? Sabi ko, sana mo maunawaan nyo. Pwede ka mong ako muna umimik. Sabi ko, sige. Sabi ni Sir Boyet, Hindi umimik ka. Pero wala akong lahat yan. Katalino ako. Hindi nga po. Kami nga po iimik. Pwede. Hindi na patunayan ko. Ayan. Lumabitik ako ngayon na ako'y masipag. Ayan. Sige mo, nakakamtak ko na. Ang aking nakuha tao, 180. Pero hindi nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho lang yan, 3. Saka ako. Pero, ibinigay ng Panginoon sa Palawan yung mayor, ayan na. Palakpakan niyo ako at aking nagamot. Nagamot ko siya. Dahil siya may sakit. Natao. Alam mo, ang katambal ng natao, naulam. Iinuman mo siyempre ng herbal. Para naman mawala yung, diba? Okay, thank you very much. yay! Ganyan ako kadal-dal. Pero wala akong alam dyan sa mga production. Basta ang alam ko lang magkwento.